Kristo, maligayang Paskong pagkabuhay po sa inyo lahat. Habang nakapatay ang mga ilaw kanina, at tayo nakikinig sa mga kwentong galing sa mga aklat ng Biblia, nang ilan ay mahigit ng 2,000 taon mula nang maisulat, parang naisip ko, alam kaya ng mga nagsulat ng mga kwentong ito, nababasahin pa rin ang isinulat nila more than 2,000 years later. Katulad ng creation story, kwento ng paglikha, ang kwento ng pag-aalay ni Abraham, ang kanyang anak na si Isaac, bilang sakripisyo, ang kwento ng Eksodo at pagtawid sa dagat na pula. At kung paanong ang lahat ng mga salaysay na ito ay nabibigyang kaganapan at katuparan sa kwento ni Jesus. Parang mga kwentong walang kamatayan. Kung may isang bagay na nagkaroon ng malaking bahagi sa aking pagkapari na maaga kong natutunan sa pamilya, ito ay ang pagkukwento. Ang yumaong tatay ko, noong buhay pa siya, pag-uwi namin sa bahay, kahit saan pa kami nanggaling, kaming mga magkakapatid, ini-expect niya lagi na magkwento kami. Anong nangyari? Hindi lang siya makikinig. Napaka-interactive ng dating niya. Nagtatanong, nagre-react, at humihingi ng kasunod. At pag maganda yung kwento, minsan pinauulit pa niya kahit na ikwento mo na. At maaga rin naming natutuhan, para daw matutong magkwento, kailangan matutong magbasa ng mga kwento o makinig at mag-appreciate ng magandang kwento ng iba. Wala yatang tao dito sa mundo na hindi interesadong makinig sa magandang kwento. Kahit ano pang kulay, lahi, salita, relihiyon o social status na kinabibilangan. Likas yata talaga ito sa atin bilang mga tao. Kaya siguro, dumami at lumawak ng husto ang mga paraan ng pagkukuwento. Pwedeng magkwento sa panulat o literatura, sa radyo, sa telebisyon, sa pelikula, mga performing arts, sa entablado, sa teatro, sa awit at sayaw, sa mga visual arts, paintings, sculptures, photography, art installations, at ngayon, kahit sa maraming mga social media platforms. Papadami ng papadami ang mga paraan, pero lahat ay nagsisilbi lamang bilang mga kasangkapan para sa mahusay na pagkukwento. Sabi nila, ang pinakamatandang existing paintings ay matatagpuan sa loob ng mga kuweba. Parang ginamit yata ng mga Stone Age people bilang kanilang mga ancient visual aids para sa kanilang mga kwentuhan, lalo na sa mahabang panahon ng taglamig, na kinakailangan muna nilang magtago
sa loob ng mga kuweba at marahil upang hindi mainip ay natutong magkwentuhan. Alam naman natin, hiram na salita ang Tagalog na salitang kwento. Galing ito sa Kastilang contar at kwento with a C. Ang talagang Tagalog na salita para sa kwento ay salaysay. Mahilig tayo sa salaysay. Pero alam din naman natin na hindi lahat ng salaysay ay may saysay. Kaya magandang isipin na ang history para sa atin ay kasaysayan. Na bukod sa salaysay, ang mahalagay makita ang saysay nito. At kaya din nating kilatisin ang kasinungalingan, ang panlilinlang, at mga ulat na sadyang nanliligaw o naglilihis ng landas natin. Sabi nga ni Father Willie Samson, ang aming mission chaplain sa Sacred Heart Mission, at kasama ko, katropa sa Storytellers Society Incorporated, ang hanap ng tao, hindi basta kwento, kundi mga kwentong may kwenta. Mga kwentong may kwenta. Siguro, ito ang tunay na layunin o hangarin ng pagkukwento. Ang paghahanap ng saysay, ng kwenta, ng kahulugan, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Kaya mula nung magpandemya at tayo'y manatili sa ating mga pamamahay, sana sa mga pamilya ay bumalik ang kwentuhan. Kahit sa pamamagitan ng Zoom, sana ay mapanatili ng mga mag-anak, ng mga magkakapatid, ng magpapamilya at magkakaibigan ang pagkukwentuhan. Ngunit may pagsisikap na gawing mga kwentong may kwenta. May nabasa akong libro noon tungkol sa unang mga African-American movements na nagtaguyod ng kanilang kalayaan mula sa pagkaalipin. Ipinahayag nila ang kanilang mga hangarin sa mga kanta, kantang pangsimbahan na sumikat at ngayon ay naging mga tinatawag na Negro spirituals. At gayon din ay mga tula tungkol sa adhikain para sa kalayaan. At ang mga nanay at mga lola, ginamit daw nila ang lahat ng mga tinatapong mga basahan at retaso ng damit. Kung ang mga amo nila ay may lumang damit na itatapon, tinatago nila. Kung may retaso ng tela mula sa pinaggamitang tela sa pananahi, tinatago nila. Anong ginagawa? Nire-recycle at ginagawang mga kumot na pinagtagpi-tagpi, pero ang mga larawan ay may kwento. Ang tawag ay quilts. Parang nagka-ideya ako nito nung mapanood ko yung pelikulang How to Make an American Quilt. Mga kumot, mga punda na may kwento ng kanilang mga ninuno
kung paanong sila'y binihag mula sa Afrika at ginawang mga kaawa-awang mga alipin ng mga puti, kung saang-saang tribo sila nagmula. Ang mismong pananampalatayang sapilitang pinayakap sa kanila ng kanilang mga amo at ginamit upang mapasunod sila, aba ito rin ang mismong nagbigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa kanila upang mangarap ng kalayaan. Ang kwento ni Moises at mga aliping Hebreo, ang pagtawid sa dagat na pula, ang mahabang paglalakbay sa disyerto upang makapasok sa lupang pangako na naging simbolo ng kalayaan. Ang kwento ni Jesus, ang pagdurusa at kamatayan ng anak ng Diyos bilang anak ng tao sa kamay ng mga mapang-api dahil lamang sa kanyang malasakit sa mga maliliit at mga nasasantabi sa lipunan. Ang pagbangon niyang muli mula sa kamatayan, lahat ng mga kwentong ito ay para bang naging ilaw nila sa kadiliman. Noong mga nakaraang mga linggo, nagmisa si Pope Francis para sa mga Filipino OFWs sa Roma, kasama si Cardinal Chito Tagle, upang gunitain ang 500th year of Christianity. Nasabi niya sa kanyang homilya na ang natanggap daw nating regalo ay dapat patuloy nating ibahagi bilang regalo sa daigdig, na ipagpatuloy natin sa gawain ng ebanghelisasyon. Pero, nilinaw niya na ang tinutukoy niya ay hindi proselytismo. Para kay Papa Francisco, hindi ebanghelisasyon ang sapilitang imposisyon ng isang dayuhang relihiyon sa mga tao sa pamamagitan ng mga hindi makataong pamamaraan at paglabag sa kanilang mga konsensya. Alam ko ho na may nagtatanong, ano daw ba ang dapat ipagdiwang tungkol sa nangyari noong 1521? Dapat bang ipagdiwang ang pagdating ng mga mananakop na Kastila sa ating bayan? Hindi raw ba kinasangkapan lamang ang krus para maipataw sa atin ang espada? Hindi daw ba ginamit ang pananampalataya para mas madaling maipataw ang kolonyal nilang kapangyarihan sa atin? May punto sila. Pero dapat ding itanong kung bakit kaya kahit humantong tayo doon sa sandaling nilabanan na natin at sa bandang huli iwinaksi natin ang kolonyal na kapangyarihan ng mga Kastila, hindi ba kayo nagtataka na hindi natin kasamang iwinaksi o itinapon ang dayuhang pananampalatayang Kristiyano na dinala nila sa atin? Palagay ko, may simpleng sagot yan. Dahil ang pananampalatayang ito, pagdaan ng panahon, ay naging atin, hindi na dayuhan, na ang dating dayuhang pananampalataya ay nag-ugat
at nakuhang tumubo sa matabang lupa ng ating mismong katutubong kultura at espiritualidad. Hindi ko tatawaging Espanyol ang Kristyanismo natin. Pilipino ito. Katulad ng mga African Americans, natuklasan din kasi natin ang kapangyarihan ng mga kwentong Hudyo at mga kwentong Kristiyano tungkol sa paglaya ng mga alipin, tungkol sa likas na dangal ng taong nilikha ng Diyos sa kanyang hugis at wangis, tungkol sa kaligtasan at sa pagtubos sa pamamagitan ng pagdurusa, kamatayan at pagkabuhay ng anak ng Diyos. Hindi ho dayuhan ang paghahagilap ng kwentong may kwenta. At ang Ebanghelyo ay ang kwento ng lahat ng mga kwentong may kwenta. Dahil ito ay good news, mabuting balita na may hatid na kaligayahan, may hatid na kapayapaan, may hatid na kalayaan ng mga anak ng Diyos. Tinuturuan ang lahat ng tao sa alinmang bansa, lahi, kultura, o alinmang sulok ng daigdig ang magkwento ng tama, kwentong nagbibigay pag-asa, mga kwentong nagpapaangat ng pagkatao, mga kwentong hindi kailanman yumuyurak sa karapatan ng kapwa-tao. Maraming beses nyo na ho ako narinig na nagkwento tungkol sa naituro sa akin ng kaibigan kong direktor, si Direk Marilu Diaz sa bayan. Isang kwentista sa pamamagitan ng pelikula. Marami siyang binahagi sa amin tungkol sa storytelling. Tandang-tanda ko pa, nasabi niya sa akin noon, there is no story worth telling except the story of redemption. A story is not complete without a proper conclusion or resolution. Yung tinatawag ng mga Pranses na denouement. The challenge, sabi niya, is always how to bring it to a happy ending. And so, sabi niya, I am a believer in happy endings because I am a Christian, sabi niya. And if the story is not yet happy, then it's not yet the end. Ang sabi pa niya, for me, as a storyteller, the story of Jesus remains as the greatest story ever told. A story worth retelling over and over again. Mga kapatid, bukod tanging si Kristo lang ang makapagtuturo sa atin na ikwento ng tama ang mga madidilim na kwento ng buhay natin. Natatandaan ninyo ang dalawang alagad na nanlulumong naglalakbay nang sila'y tumatakas sa Jerusalem patungong Emmaus. Nagkukwentuhan sila, pero walang liwanag. Hanggang
natagpuan nila ang hindi kilalang manlalakbay na nakilakad sa kanila, nakinig sa kanila, at nagkwento sa kanila. At sa pamamagitan ng kakaibang salaysay niya, ay nagliyab ang kanilang mga puso, nagliwanag ang kanilang mga isip. Kaya nung hatiin niya ang tinapay, nakilala siya na hindi pala natapos ang kwento sa krus sa Jerusalem. Dahil ang kaibigan nila narito, kasama nilang naglalakbay, buhay, at nagtuturo sa kanila at sa ating lahat na ituloy natin ang pagkukwentuhan. Pagkukwentuhan tungkol sa ating mga buhay, pero idugtong natin sa kwento ni Kristo, kung ibig nating maging kwento ng katubusan at kaligtasan. Amen.